Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jocelyn at ngayon pag-uusapan natin ang mga travel requirements pauwi ng Pilipinas. Sa ngayon ay walang official government website kung saan makikita ang lahat ng requirements kung ikaw ay uuwi ng Pilipinas. Kaingatan natin ang ating passport dahil kung ang ating passport ay nawala, napunit, or hindi natin makita or missing, especially kung nawala or ninakaw at mahirap pong mag-apply ng panibago at magsasubmit ka pa ng maraming dokumento. Meron ng bagong patakaran sa NAIA na ang mga security personnel ay hindi na pwedeng hawakan ng mga passport during terminal entry at security verification. Anong requirement pagdating sa passport? Kung less than 6 months ang passport mo ay i-recommend ko na i-renew muna ito bago ka bumili ng ticket. US passport ang ginamit ko pag exit ng US. At ganun din sa aking connecting flight sa Incheon Airport sa South Korea kasi kailangan i-scan ang iyong US passport para makakuha ka ng connecting flight papunta ng Pilipinas. Pag-usapan natin ang e-travel registration. Meron pa bang e-travel registration? Importante na mag-register sa e-travel. Required po ito sa lahat ng pasahero. Ngayon, ang ginamit ko sa pagre-rehistro ay ang aking US passport para merong consistency sa aking ticket at itinerary. Paglapag ninyo sa airport ay makikita sa bawat sulok ng airport ang notice na ang e-travel registration ay mandatory. So lahat ng pasahero must complete the e-travel prior to arrival or departure from the Philippines. So nakalagay dito, failure to register may be a cause for denial of entry. At kung hindi naka-roaming ang phone ninyo ay may hirapan kayo na mag-connect sa internet pagdating sa airport. Ito ay base sa experience ko. Although meron na akong e-travel registration pagdating ko doon at nag-try po akong mag-connect at mahirap po makakonect ng internet sa airport. Ang official announcement ng Bureau of Customs Commissioner na si Commissioner Nepomuceno tungkol sa pagsususpend ng QR code kung kayo ay magta-travel sa Pilipinas, pero ito lamang ay para doon sa mga walang ide-declare na goods pauwi ng Pilipinas. So sabi din niya, Pilipinas lang ang bansa na kailangang i-scan ang e-travel code para maka-exit sa customs. So good news po ito sa lahat ng mga pasahero na uuwi ng Pilipinas. Pero kung meron kayong ide-declare na goods ay kailangan nyo pa rin i-scan ang QR code. So, hinanap ko ang official announcement ng Bureau of Customs Commissioner at nakita ko ang official announcement na ito sa website. Nakalagay dito na ang Bureau of Customs ay temporarily suspends green lane clearance scanning. So, ito pong e-travel QR code ay kailangan pa rin sa customs kung meron kayong ide-declare na goods at kailangan din ng e-travel sa immigration. Temporary lamang ito para may streamline ang passenger processing. So, lahat pa rin ng pasahero ay kailangan pa rin mag-register sa e-travel app at kailangan pa rin i-accomplish ang customs declaration form before arrival. Kapag na-generate ang QR code at wala kayong ide-declare, mas mabilis na ang pag-exit sa customs. So, effective po ito August 14, 2025. At kung meron kayong ide-declare ay kailangan pa rin i-scan ang QR code kung dadaan ng customs. Kung first time nyong magre-register for e-travel, pwede nyo pong gawin ito ahead of time. Hindi po kailangan na within 3 days. So, kung gagawa kayo ng bagong account, you can make an account ahead of time kahit mga 1 month or 2 months of travel. Pero yung registration na information ng inyong flight information ay within 3 days po ito dapat ay nakalagay na doon para makuha nyo ang QR code nyo. Sa e-travel registration ay merong question about the date of departure from the Philippines ay kailangan ay ma-indicate mo kung kailan ka magta-travel palabas ng Pilipinas or date of departure. At also kailangan din ang date of arrival in the Philippines. So kung meron kang connecting flight, ang last flight na magko-connect sa iyo sa Philippines ay ang flight na ilalagay mo sa e-travel registration. Sa aking experience, mas madali ang gumamit ng computer. Pero
kailangan pa rin ng picture. So, mag-upload na kayo ng picture sa inyong computer at kung gagamit kayo ng mobile phone at magda-download ang app, ay kailangan yung mag-take ng selfie. Yun po ang medyo mahirap. Pero once na naka-register kayo at gumamit kayo ng computer or laptop, mas madali pong mag-register dahil meron na kayong ready na picture na in-upload ninyo. Minsan kasi ayaw gumana yung selfie na function doon sa e-travel. So yung iba ay nahihirapan pero may isa pang option. Pwede nyo ring gawin yung travel registration sa egov.ph. Pero ang ginamit ko ay nag-search po ako ng website. So ito po ang aking actual na registration. Ang ginawa ko ay nag-register ako 2 days before date of departure para makita ko ang date na arrival in the Philippines ay June 7. So umalis ako sa Pilipinas ng June 5th at umalis ako sa Las Vegas ng June 5th and dumating ako sa Pilipinas ng June 7th. Ngayon, itong connecting flight, ito ang ilalagay nyong information. Kasi kung marami kayong flight information, hindi nyo naman mailalagay lahat na yon. Ang importante ay yung last na flight nyo papunta ng Pilipinas. So ito ang aking actual na registration from Las Vegas to Korea, then Korea to Manila. So yung flight information ang flight information ay Korea to Manila. Ito po ang actual scene pagbaba nyo sa airport at sa immigration. Pipila kayo. Kung meron kayong foreign passport, dun kayo sa foreign passport. At kung meron kayong Philippine passport, pupunta kayo sa Philippine passport na line. Sa mga nagtatanong paano makakuha ng balikbayan privilege, ibibigay po ang balikbayan privilege pagdating nyo po sa airport. So sa immigration, once na ipakita nyo ang inyong foreign passport, kung kayo ay former Filipino citizen, ay lalagyan po ito ng stamp na BB. At ito po ang tatak BB na nakalagay ay June 7 at nag-depart ako ng July 7, 2025. Sa mga nagtatanong kung paano makakuha ng balikbayan privilege, hindi po i-explain sa inyo kung ano po yung tatak sa inyong passport, pero ito po yung tatak ng balikbayan privilege na 1 year of visa-free stay in the Philippines. So wala pong bayad ito, makukuha ito pag arrive nyo sa airport. So wala na kayong kailangang fill up na form, ang kailangan lang ay mag-register kayo sa e-travel. Ito pong balikbayan privilege ay privilege ito ng mga former Filipino citizens, pwede rin ng mga OFW, at extended ang privilege na to sa mga asawa ng former Filipino citizen or Filipino na kung asawa ninyo ay foreign national, pati na ang mga anak ninyo kung foreign citizen din, ay bibigyan din ng ganitong privilege. So basta magta-travel kayo together ay makakuha kayo ng ganitong visa-free stay in the Philippines na 1 year. Sa immigration ay wala na ring tinanong na ibang document sa akin gaya ng Philippine passport or birth certificate. US passport lang ang pinakita ko at ang aking e-travel registration. Salamat sa pagsubaybay sa aking YouTube channel. Kung meron kayong mga questions or mga comments, paki-share lang po sa comment section below. Salamat po sa pag-follow sa aking Facebook page, Documents and Visas. At kung hindi pa kayo nakapag-follow, ay paki-follow na po. At huwag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Salamat po sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. I hope everyone is staying safe and have a great day.